Natutop na niya ang bibig, ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Para siyang natuod na sa kanyang kinauupuan. Mula sa braso ni Nick na may panibago na namang butas ng karayom, ay lumipat ang kanyang mga mata sa mukha ng asawang payapang natutulog ng mga sandaling iyon. Mahinang napamura na si Krisa, nangalit na ang kanyang mga ngipin. Hindi niya na kayang manahimik na lang. Punong-puno na siya. Gusto niyang gisingin ito sa pamamagitan ng kanyang mga sampal dito. Gusto niya itong pagbuhatan ng kamay at hinga ng explanation. Ngunit nang itaas na niya ang palad niya upang sampigain ng kanyang asawa'y mabilis na niyang naitikom yon at pumatak na ang luha. Kaya pala lagi itong nakalong sleeve na pantulog dahil ayaw nitong makita na nagbigay muli ng dugo. Ayaw nitong masilayan niya ang namamasang balat nito na direkta sa mga ugat niyang nasa braso niya. "Why, Nick? Bakit mo ginagawa sa akin to?" Hinang-hinang katawan niyang tanong niya sa asawa. Bahagyang lumakas pang iyak at mga singot niya. Ngunit hindi noon nagising man lang si Nick na dati-rati umubo lang siya'y natataranta na itong bumangon upang daluhan siya. Ngayon ay iba na siya, yung tipong kahit mabulunan siya ng sariling mga luha, wala pa rin itong magiging malay man lang. Sobrang nakakasama ka ng loob. Lihim na iniyakan ni Chris ang natuklasan na yon. Halos magdamag sa sobrang sama ng loob niya kung kaya naman kinabukasan, pagising ni Nick ay gulat na gulat ng magang-magang mga mata niya. Hindi lang yun. Pulang-pula rin ang dulo ng kanyang ilong habang namumulang magkabilang pisngi. "Chris, ano nangyari sa'yo? Napabalikwas na to ng bangon. Umiyak ka ba? Bakit ka umiyak? Anong dahilan?" "Hindi ako papasok. Masamang pakaramdam ko. Hindi ko kaya magtrabaho ngayong araw." Muling nahiga si Nick at niyakap ang asawa. Ganun na lang ang kabog ng puso niya. Habang pilit iniisip ko ano magiging dahilan ng pag-iyak nito, habang natutulog siya, ni hindi niya narinig ang iyak nito. Ilang beses niyang pinaamin ng asawa kung anong iniyakan, ngunit matigas ang naging pagtanggi ni Krisa. Hindi niya yon sasabihin sa kanya dahil may iba siyang plano sa araw na yon. Hindi na tamang ginagawa nila sa kanyang asawa. Kailangan na niyang bumoses, kailangan na niyang pumalag. Hindi niya hihintayin na ito naman ang dapuan ng sakit at wala na silang ibang magagawa pa. "Are you sure? Wala ka bang ibang gustong kainin kaya ka-emotional? Sana ginising mo ko, Chris. Bakit hindi mo ako ginising? Alam mo naman lahat ng gusto mo ibibigay ko kahit parang imposible, hindi ba?" Pinilit siyang paharapin ni Nick sa kanya, ngunit ganun na lang pag-iwas ni Krisa ng muka. Pinakita niyang masama pa rin ang pakiramdam niya na binalot ang katawan ng comforter. Sumasama na naman ang loob niya. Kung sasabihin niya yun ngayon kay Nick, she swear, hindi ito makakapagtrabaho ng maayos. Patuloy siyang nagpanggap, yung tipong ayaw niyang tingnan man lang sa mata ang kanyang asawa dahil pihadong. Sasabog na siya oras na gawin niya yon nang dahil sa galit. "Napagpasyahan ko na hindi na lang din ako papasok ngayon." Napabangon na si Krisa. Kung hindi to aalis ng bahay nila, paano niya magagawa ang plano niya? Unang linggo pa lang yun ng Pebrero pero drain na drain ng emosyon niya. Nagdadalawang isip tuloy siya kung worth it pa na ituloy ang magiging kasal nila kung nagsisinungaling na naman ng asawa. "Pumasok ka. Huwag mo kong pansinin. May mahalagang hearing ka ngayon, hindi ba?" Huminga ng malalim si Nick na titig pa rin sa kanya. Pilit niyang inaarok kung bakit biglang ganun ang itsura ng asawa. Pumasok sa kanyang isip kung nahuli na ba siya nito. Imposible. Ipinilig niya ang ulo. Kung nahuli siya nito, malamang ay nagwawala na to. Ibinubuhos na niyang matinding galit. Nagwawala na, kaso yung mukha namang kalmado pa rin ang kanyang asawa, kaya hindi pa siguro. "Chris, hindi kita iiwan dito. Bumangon ka na't mag-aksikaso na. Hindi na muna kita matutulungan at ang baba ng energy ko." Habang naliligo, hindi mawala sa isipan ni Nick ang itsura ng kanyang asawa. Napatitig siya sa ilang turok niya sa braso ng karayom na ang iba ay naging violet na at nag-iwan na ng pasa. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nakalong sleeve siya. Ayaw niyang mag-freak out ang asawa oras na makita to. Oo na, nangako na siyang hindi na magbibigay ng dugo pero kinakailangan niyang gawin iyon. May mga dugo naman na available sa blood bank, kaso hindi na kaya ang supply na kailangan ni Nelia. Hindi naman niya pwedeng sabihin yun sa asawa dahil paniguradong giyarang mangyayari sa kanila. Sana matapos na nang malaya na ako, mahinang usal niya doon. Hanggat maaari ayaw niyang malaman pa yun ng asawa hanggang sa matapos ang laban ng dati niyang kasintahan. Ayos lang naman sigurong ilihim nila yon. Maintindihan din yun ni Krisa kapag sumapit na nakatakdang panahon para umalis si Nelly at magpahinga.
Bukod kasi sa sakit nitong pagkabali ng tadyang, gawa ng dati nitong asawa, nagkaroon siya ng pneumonia. May bukol pa sa baga niya at nag-biopsy. Cancerous ang findings doon. Iba't ibang complication din ang nagsilabasan sa mga sakit niya na maging sinik ay hindi inaasahan na mangyayari yon. Kaya pala ang bilis nitong pumayat. Idagdag pa na may malala na rin siyang sakit sa atay. Panay ang suka niya ng dugo. Kung kaya naman ganun na lang ang pangangailangan nito. Maaaring malunasan pang atay nito through liver transplant, ngunit ang ikinalugmok ng buo niyang pamilya ay ang sakit nito sa baga na wala nang anumang lunas pa. Sana matapos na, sana kunin na siya agad nang wala nang mahirapan pa sa amin. Mahinang usal ni Nick. Alam kong pangit pakinggan pero Lord, huwag mo na siyang pahirapan. Huwag mo na rin kaming subukin pa ng asawa ko nang dahil dito. Pagpahingahin mo na si Nelia. Hayaan mo na siyang matulog. Tinapat na sila ng doktor na nalalabi na lang ang panahong ilalagi ng babae sa mundo. Ngunit gusto pa rin itong ilaban ng kanyang mga magulang. Naintindihan ni Nick at ng kanyang ama ang pamilya nila. Pinanghahawakan ng mga selis ang salitang habang may buhay ay may pag-asa pa. Dala ng habag. Kung kaya naman hindi na siya tumanggi pang magbigay ng dugo, lalo at ang ama niya ang muling nakiusap. Hindi na rin niya inilihim kay Nelia na kasal na siya at ceremony na lang ang kulang sa kanila. Umiyak ito noong nalaman. Nagwala. Hiniling sa araw na yun na gusto niya nang mawala na sa mundo. Ayusin mo yung hiling mo't baka magkatotoo, Nelia. Madamdaming sagot ni Nick ng araw na yon. Lingid sa kaalaman ni Nelia na alam na ng mga nakapalibot sa kanya ang tunay na kalagayan niya. Hindi niya lang yun napapansin dahil sanay naman siyang nakukuha niyang lahat ng kanyang gusto. Hindi nagtagal ay pinaalam na nila kay Nelia ang nag-aabang nakapalaran sa kanya. Gaya ng nauna, nagwala na naman to pero hindi dahil gusto na nitong mamatay. Gusto niya pang mabuhay ng matagal. Magpapakabuti na akong tao, Mami, Daddy. Hindi na ako maninira ng buhay ng iba. Ipagamot niyo ko. Hanapan niyo ko ng lunas ang sakit ko. Ayoko pang lamunin ng lupa. Ayoko pang mawala. Ayoko pa. Dinig na dinig ni Nick ang eksaktong linya ni Nelia na yon. Walang nagawa si Mr. Celis kung hindi ang yakapin to. Wala naman siyang ibang magawa. Sa sakit pa lang niya sa baga. Alam niyang doon pa lang ay mauutas ng babaeng naging mundo nilang mag-asawa. Lugmok na lugmok silang mag-asawa. Ilang beses na nakita rin ni Nelia kung paano lumuhod ang ama't paulit-ulit na magmakaawa sa doktor. Pasensya na Mr. Celis, wala na po talaga kaming magagawa. Mag-chemo man ng pasyente o radiation, may hirapan lang siya pero doon pa rin ang punta niya. Mawawala pa rin, iiwan pa rin kayo. Bilang dating karelasyon ni Nelia, masakit din yun kay Nick kahit panglaki na naging kasalanan ito sa kanya. Nang marinig niya yon, tila ba parang bumalik siya sa kanilang nakaraan nung mga musmus pa lang sila at walang ibang inaalala. Hindi niya namalayan na unti-unting bumaha ang luha niya. Awa bang nararamdaman niya? Probably dahil alam niya sa kanyang sarili na ang asawa ng mahal. Pagbigyan mo na ako, Nick, para malang magandang alaalang babaunin ko sa aking pag-alis. Sambit ni Nelia nang muling bumisita doon si Nick, hindi para mag-donate ng dugo. Ito na rin mismo kasi ang nagsabing huwag na siyang mag-abala pang magbigay ng dugo dahil aalis na rin naman siya. Kapag umalis na ako, solong-solo ka na niya. Habang buhay, wala na siyang magiging kaagaw. Isang linggo mula nang malaman niyang sakit bago natanggap ni Nelia na wala na siyang magagawa. Kung kaya naman ang hiniling nito ay ang manatili na lang sa tabi niya si Nick hanggang magpahinga siya. Ipagdanabot ba yun ni Nick sa babae minsan naging bahagi ng buhay niya? Siyempre hindi, subalit sinubukan niya itong tanggihan. Sinubukan niyang huwag pansinin ang huling wish ni Nelia. Hindi pwede ang gusto mo, Nelia. Hindi yan maaari. Hindi ako pwedeng manatili sa tabi mo. Alam mo may asawa ko. Palagi niya akong hihintayin. Pwede ka namang maging akin sa araw kung saan alam niyang nasa trabaho ka. Sinubukan niya pa rin tumanggi kahit na nahati ng puso niya kung alin ang dapat na unahin. Ang asawa niya bang matagal na niyang nakakasama o ang dating nobyang bilang ng araw sa mundo? Hindi pa rin ba pwede? Huli na to, Nick. Maunawa naman siguro yun ni Krisa. Nalalabi ng oras ko. Saglit lang naman kitang hihirami sa kanya. Hindi ka malang ba mahahabag na ilang panahon na lang itatagal ko tapos hindi mo pa ako mapagbibigyan? Anitong bumabagsak ng mga luha. Hindi nagdadarma si Nelia. Alam niyang peking luha nito sa hindi tang makita yon. Aaminin niyang nasasaktan. Subalit siniksik niya sa kanyang isipan na buntis ang kanyang asawa. Malamang kapag nalaman niya yon ay magiging malalang away nila. Hindi siya maintindihan ni Krisa kahit marahil sabihin niya ang tunay na sitwasyong hindi niya gagawin.
Hindi siya maunawaan nito dahil iba ang takbo ng mga hormones nito. Hindi niya rin naaminin na bilang ng araw ni Nelia. Hindi niya gagamitin ang bagay na yon. Ayaw niya malaman niya na gano'n na si Nelia kalala ngayon. Hindi ka pa ba tapos maligo? Late ka na. Katok ni Krisa sa pintuan ng banyo na nagpabalik ng isipan ni Nick sa realidad. Mabilis niyang sinuot ang bathrobe at nagkukumahog nang lumabas na ng banyo. Ano pang ginagawa mo sa loob? Ikaw ha, ang tagal mong maligo ngayon. May himig pang aasar na yon. Walang imik na niyakap siya ni Nick. Gusto na niyang sabihin ng tunay na lagay ni Nelia pero ayaw niya isipin pa yun ng kanyang asawa. Tsak na pag-aawayan nila yon. Ililihim niya ito hanggat kaya. Bihis na, nakahain ng almusal mo. Akala ko ba wala kang energy? Bakit ka bumangon? Hawak niya sa baba ng asawa at mabilis sinabot ang labi nito. Huminga lang ng malalim si Krisa. Gusto na niyang buksan ang problema nila, pero pinigilan niya. Wala nga, pero pwede naman ako matulog at magpahinga pag alis mo. Kasanungalingan yun ni Krisa dahil na makaalis sa sinik, ay mabilis siyang gumayak para umalis. Hindi sa music center ang tungo niya, kailangan niyang ilabas ngayon ang tinitimpi niyang galit. Miss Krisa, aalis ka? Akala ko masamang pakaramdam mo. Puna ni Manang Esperanza na narinig ang paliwanag ni Krisa noong paalis si Nick. Sinipat na siya mula ulo hanggang paa. Saan kayo? Babalik din ako kagad. May kailangan lang akong puntahan. Huwag mo na sanang ipaabot pa kay Nick. Panandali ang natigilan ng matanda na may hawak na vacuum. Kasalukuyan siya naglilinis ng sala. I have to go. Babalik din ako before lunch. Dito ko kakain ng tanghalian. Pagkasabi noon ay mabilis na siyang tumungo sa pintuan upang wag na itong matanong pa. Walang sino man ang pwedeng makaalam kung saan siya pupunta. Babalik din naman siya agad. Kung sakali na malaman ni Nick na umalis siya at hindi napigilan ng maid na magsumbong, gagawa na lang siya ng alibay na alam niyang hindi iisipin ng kanyang asawa na kasinungalingan lang. Kailangan niya lang talagang maunawaan kung bakit gano'n ang mga nangyayari kung meron silang nabuong kasunduan. Magtatanong lang ako, hindi rin ako gagawa ng iskandalo. Kausap ni Krisa habang binubuhay ang makina na kanyang sasakyan. Kabado siya, ngunit mas lalong hindi mapapalagay kung hindi ito gagawin. Diretsong lakad at puno ng kumpiyansa si Krisa papasok sa loob ng kumpanya ng mga Bentacourt kung saan naroon si Mr. Bentacourt. Iba pa ang kumpanya ng kanyang asawa at ang law firm na pinamamahalaan nito. Pinagtitingin na siya ng mga employee na malamang ay hindi siya kilala pero wala na siyang pakialam. Sama ng loob ang nagbibigay sa kanya ngayon ng lakas ng loob. Gusto niyang marinig mismong sagot sa mga tanong niya sa mismong ama ng kanyang asawa na ang sabi noon ay siyang bahala kung kaya napapayag siya. Sila ni Nick, ngunit parang lumalagpas na sila ng boundary. Narito ako para kay Mr. Bentacourt. Pakisabi sa kanya si Krisa Aguilon. Tinasan siya ng ilang segundo ng kilay ng babaeng nasa front desk at sinuyod mula ulo hanggang paa. Marahil ay nagtataka ito kung sino siyang bigla na lang sumulpot doon at gustong kausapin ng owner. Gusto na rin niya itong tarayan pero ayaw niyang gumawa ng anumang iskandalo. Hindi itong pakay. May appointment po ba? Hindi ko na yung kailangan. Pakisabi na lang na si Krisa Aguilon. Nakipagtitigan sa kanya si Krisa na sa bandang huli ay ang babaeng employee ang nagbawi at tumawag sa sekretary. Muling ibinalik ng babae ang paningin niya kay Krisa na wala pa ring emosyon. Pababa na pong sekretary para sunduin kayo. Hindi sumagot si Krisa na bahagyang lumayo sa front desk. Hindi pa rin nakatakas sa kanyang paningin ang panakanakang curious na sulyap ng babae nung muli pang ikinataas ng kilay ni Krisa na imbiyerna na. Hintayin niyang ma-announce na akong daughter-in-law nila. Tsak na yuyukuran niyo ko ng malala. Maya-maya pa'y natanaw na ni Krisa isang lalaking patungo sa kanyang pwesto. Mukha itong bodyguard pero sa tingin niya itong sekretary ng kanyang biyanang lalaki dahil nakangiti na sa kanya. Hi, Miss Aguilon. Pinapasundo po kayo ni Mr. Bentacourt sa akin. Muling nilingon ni Chris ang babae sa front desk bago tuluyang sumunod sa sekretary. Napaiwas naman ang tingin ng babae na halata ang paninitig sa kanya na merong mali siya. Akala siguro nito isa siya sa mga pakawalat babae ng kanilang amo. Oo, isa siyang Mrs. Bentacourt sa panganay na anak nito. Pakihintay na lang po dito si Mr. Bentacourt, Miss Aguilon. Ano pong gusto niyong drinks? Huwag ka na mag-abala. Maraming salamat. Sige po. Kapag may kailangan po kayo, labas lang po kayo sa pintuan. Naroon lang po ako. Gumiti lang si Chris at marahang tumango. Magama nga sila ng kanyang asawa. Kung gaano kasimple na opisina ni Nick, ganon din ang opisina ng ama nitong bagamat malaki, ay ang plain lang din. Ang kaibahan lang sa office ng asawa ay marami sa opisina ng matanda na mga trophy at family picture.
Kapag lumabas ng baby namin, malamang magkaka-family picture din sa office ni Nick. Nangangarap na tura ni Krisa na tumayo na upang lapitan ng mga trophy at certificate sa lalagyan. Isang mataas na cabinet yon ng glass ang dingding. Nasa loob noon ng mga achievements ng company nila. Inisa-isa ng babae upang abalahin ang sarili habang hinihintay ang father-in-law niya. Kalahating oras na itinagal bago pumasok doon na pare di pamilya na mga benta court, subalit hindi pa tapos si Krisa na basahin ang mga certificate na achievements sa dami noon. Napalingon na sa pinto si Krisa nang marinig niyang umingit yon at hindi siya nagkamaling ang matanda nang pumasok dito. Bakit napadalaw sa office ko magandang daughter-in-law ko? Magilim nitong tanong, nakangiting na abot sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya dito ng babae. Ikaw lang ba? Lumapit na si Krisa sa lalaki upang magmano. Inuumang naman ng matandang isang kamay. Matanda na ito pero naroon pa rin ang karisma na naman ni Nick. Kagalang-galang pa rin ito kung titingnan. Sa loob niya ay masarap pala talagang pakinggan na daughter-in-law na siya nito na welcome na welcome. Opo, ako lang. May sadya lang po ako sa inyo. Halika, maupo tayo. Sumeryosong mukha ni Krisa nang maalalang dahilan kung bakit naroon siya at sumunod. Sinundan niya ng tingin ng pagpasok ng pintuan ng sekretary, dala ang tray ng juice at isang tasa ng kape. Inilapag nitong baso ng juice sa kanyang harapan at ang kape naman ay sa harap ni Mr. Bentacourt. Umayos na ng upo ang lalaki, natutunugan na niya kung anong sinasabi nitong sadya. Malamang inalaman na nitong ginagawa ng kanyang asawa. Maaring tama o mali siya pero bakasyon sa mukha ni Krisa. Nalaman ko sa anak kong sinati na favorite mong passion fruit tea. Kaya yan ang pinahanda ko. Anang lalaki hindi pinansin ang sinabi ni Krisa. Sumimsim na ito sa tasang umuusok niyang kape. Maraming salamat po. Binuhat yun ni Krisa, inom hanggang sa kanyang makalahati. Bakit dito ka pumunta at hindi sa mansyon? Hinintay mo sanang dinner mamaya. Tsak na matutuwa ang mother-in-law mo kapag na-surprise visit ka. Ngiti pa nitong inakbay niya sa backrest ng sofa ang isang kamay, habang dumikwato ng kanyang isang binti. Hindi ito inalis ang mga mata sa kanyang manugang. Gusto mo bang tawagan ko siya at sabihin na doon kayo magdi-dinner mamaya? Ngumiti si Chris at mabilis na umiling. Hindi na po, Daddy. Pumunta lang po ako dito upang merong ilinawin sa inyo. Iminuwestra nitong isa niyang palad na parang sinasabing ipagpatuloy niya ang litanya niya habang uminom to sa tasa ng kanyang kape. Mais na upo si Krisa. Kailangan niyang malaman ng sagot. Wag po kayo magsisinungaling sa akin. Nagdodonate naman kasi si Nick ng dugo. Naging magalaw ang mata ng matanda. Bahagyang nasamid to sa iniinom niyang kape kung kaya naman mabilis niyang ibinaba. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ng parang biglang pagkabalisa. Ayos lang naman po magbigay pero paano naman po kapag si Nick ang nagkasakit? Concern lang po ako sa health ng asawa ko dahil napapadalas ng pagiging low energy niya kahit na itulog niya pa. Kalma iha, last na yon. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa iyong asawa? Hindi magtatagal ay matatapos ng lahat. Saka maniwala ka lang kay Nick, wag mo na silang pakaisipin pa. Isa pa, malapit na rin ang ceremony niyo sa kasal. Wag mo hayaang lamunin ka ng galit mo sa bagay na yon. Ikaw ang mahal ng anak ko. Asawa mo na siya, may pinanghahawakan ka na sa kanya at kalma, paano po ko kakalma kung nakikita kong nagpapasa ng tusok ng karayom niya? Buti po sana kung alam ko, inililihim sa akin ang lahat ng iyon ng anak niyo. Ano niya ba ako? Asawa niya po ako. Ano bang gusto nila? Ubusin ang dugo niya? Tapos ano, wag na sana silang mangdamay ng ibang tao. Gagawa-gawa sila ng problema nila tapos mangangaladkad sila ng iba? Tama pa po ba yun, Daddy? Tumayo na si Chris sa dala ng kanyang frustration. Alam niyang nagiging childish siya at hindi niya kailangang pagtaasan ng boses ang biyanan na halatang nagulat sa huli niyang sinabi. Pero puno na siya. Sa sobrang frustrated niya, hindi na niya napigilan ng bahagyang maluha. Mabilis naman niyang pinalis. Nakakahinanakit lang po na wala akong alam. Sino pong asawang hindi magdadamdam? Iha, please calm down, okay? Ano kayang mangyayaring apektado na si Krisa sa ginawang paglilihim ni Nick sa kanya? May paliwanag kaya ni Nick ang side niya kung bakit niya ginagawa kay Nelly ang bagay na yon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.